Binusab mga pinalangga ng mga kaigsunan. Welcome back to our series nga atong giulahan From Earth to Eternity. So nining kagabion mga igsoon higala, ang ato nga topic agig pagdugang pagtuon sa ato nga series From Earth to Eternity, Preparing for Heaven. Igsoon higala, nagsugod kini siya sa usa ka pangutana, are we bearing fruits? Kini siya nga topic mga kaigsonan, ato ning gikunik sa atong natun-an ni atong nilabay nga gabi nga giulahan po natong how to live a wonderful life. Una siya mga kaigsunan, agig pagpreparar sa atong kaugalingon aron pagbalik sa Ginoo igsuon makauban ta, makapuyo ta sa langit nun nga puloy-anan. So karon mga igsuon, ining atong topic ato nga mabasa ang ato nga kitext mga kaigsunan diha sa Marcos 11:12 paingon sa 21. Nagingon diha sa 12 igsoon, nagingon didon, and on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Sige no Jesus ni mga kaigsunan. Verse 13, and seeing a fig tree afar off having leaves, he came, eat happily, he might find anything thereon. And when he came to eat, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. Mga igsoon, nagdugang ang 14 nagingon dinhi, and Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee hereafter forever. And these disciples heard. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursest is withered away. Magampo ta mga kaigsuonan. Kanimo Ginoo nining orasa sa kagabion, sa makausa, among giduol sa imong trono sa grasya, ang amo nga pagtuon nining kagabion. Palihog Ginoo ang imong balaang Espiritu, magahatag ka na mo kasayon sa pagsabot, ilabi na sa mga pinalangga nga mga nagsunod, mga viewers, Ginoo, mga nagtanaw, nagsubay, live sa amo nga programa. Ginoo, ikaw magahatag ka na mo sa salabutan, aron ang amo mga kinamuhi mandam. Ginisayuta, o kami makapuyo na ng langit ng puloy-anan. Kay kini among ipangayo, sa ngalan ni Jesus. Amen. O ino mga higala, mga kaigsunan, nag-ingon ang usa ka philosopher si Socrates. Ingon niya di doon mga igsoon, higala, the unexamined life is not worth living. O sa kuno igsoon, higala, ang kinabuhi nga wala masusi, dili takus kinabuhian mga pinalangga. Kung ang usa ka philosopher ni bati nga ang self-examination is very important. How much more kanato mga kaigsunan nga mga Kristohanon nga naihandom nga makauban niya ng langit nun nga puloyanan pagbalik pohon sa atong langit nun nga manluluwas si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Kini siya nga narrative igsoon nga atong ibasa kaina sa Mark 11. Nagsulti kanato nga si Ginoong Hesus mga kaigsunan sa diha nagpaduol siya sa kahoy. Iyang nakita mga kaigsunan nga walay bunga. Unya iya kining gitunglo, mga pinalangga. Klaro kayo ang mensahe nga nagpasantop kanato nga ang matag usa igsoon higala nga Kristohanon nga wala ga pamunga nag-imbitar siya og tunglo diha sa iyang kaugalingon. Igsoon, kung imong tanawon igsoon ang Matthew 3 versikulo 10, grabe kadelikado mga kaigsunan. Ang hatsa na punting mga kaigsuunan diha sa kahoy, diha sa gamot, putlon mga kaigsuunan, ang kahoy nga wala mamunga mga pinalangga ko mga kaigsuunan. Grabe kadelikado mga kapaglawom. Kung imong tanawon, dili gyud ta magkumpiyansa mga kaigsuunan. Kay guol kay hununaon, nga daghan sa ato nga mga membro sa iglesia, mga katawhan sa Ginoo, mga Kristohanon, nga nag-angkon,
nga nagpaabot mga kaigsunan, wa makalahutay sa pagpangalagad. Tungod kay sila igsuon. Naputod, dili tungod kay, dili gusto ang Ginoo igsuon, kundili tungod kay sila wala nagapamunga. Nag-ingon di doon ang, kung imong matanaw mga kaigsunan, ingon diha, by our fruitlessness, we also become a curse to others, not only to us. Unsa kuno mga kaigsunan? Pinaagi sa atong kaugalingon nga wala ta namunga. Ang atong kinabuhi igsuon nga dili makita si Kristo. Ingon nga nagpaabot kang Ginoong Hesus mga kaigsunan, ato gyud paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo. Atong ipaduol ang atong kaugalingon. Kay aron kita magamhan sa balang espiritu, aron ang atong kinabuhi igsuon. May mga bunga mga kaigsunan nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Adunay tulo ka mga sekreto aron kita magapamungahon mga pinalangga. Unang sekreto, we need to be grafted into the vine. Kinahanglan ta madugtong mga kaigsunan didto sa paras. Kay ang atong kinabuhi igsuon kung wala ta diha sa paras, wa gyud tay mahimo mga kaigsunan. Ingon doon, for us to be fruitful, mga kaigsunan, ato gyud nga ikonektar kanunay ang atong kaugalingon. We need attachment ngadto sa paras. Kay ang paras mga kaigsunan, mao lang ang source sa atong nga sustansya o ang atong kinabuhi mahimong mabungahon. Ingon di doon mga kaigsunan, aron kita magpamunga, aron ang atong lawas, ang atong kaugalingon makunik sa Ginoo, atong ikumitar ang atong kinabuhi ngadto kang Kristo, atong dawaton, kanunay si Kristo diha sa atong kinabuhi ug atong sundon ug unsa iyang gusto mga kaigsunan mga pinalangga, mga kapaglaom. Dili pwede nga moingon ra ta nga moadto tag langit unya dili nato sundon ug unsa ikabuton sa Ginoo. Ato pong pilion kanunay si Kristo nga minhig gyud siya sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Ato siyang himuon nga Ginoo sa atong kinabuhi. Atong agalon. Dili lang igsuon manluluwas kundi agalon mismo mga kaigsunan kinsa maghatag nato og marching order. Unsa man ang marching order sa Ginoo mga pinalangga? Kung imong tan-awon diha ang Galatia 2:20, ningon di doon, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Inana mga kaigsunan, dili pwede nga maingon ta nga naandam ta nga Kristohanon. Dining yuta ang mga kaigsunan, ato na daang kinabuhian og unsa ang kinaiya nga ngayan didto niya sa langit. Busa ato gyung ibutang sa tungunahuna nga kini atong kinabuhi nalansang na uban kang Kristo. Atong ibutang sa tungunahuna nga dili na kita ang nabuhi mga kaigsunan kundi si Kristo na dinhi sa atong mga kaugalingon aron kita igsuon magalakaw gyud diha sa pagkamatarong. Mga pinalangga ko mga kaigsunan. Ato gyung batnan ang mga sekreto aron kita makita nga nagapamugahon aron maandam kita na langiton. Ikaduhang sekreto igsoon, we must continue abiding in Him. Sa diha nga nakonektar ka mga kaigsunan, dili pwede nga karon ka na balaan naglakaw uban sa Ginoo pansunod adlaw di na pud mga kaigsunan. Ato ni siyang ipadayon mga pinalangga. Kinahanglan consistent ta sa ato nga pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Ingon ang Juan 15 versikulo 5. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Grabe ka klaro mga pinalangga ko mga kaigsunan. Ang atong sekreto aron mamunga ta sa diha nga kita magapabilin sa Ginoo. Dili magpabilin panagsa kundi kanunay consistent na to nga pagkinabuhi mga kaigsunan. Aron kita igsuon makapanunod gyud sa gingharian sa Ginoo nga iyang dugay nang gitagana alang nato mga kaigsunan. So, aron ta maandam sa pagbalik sa Ginoo, madala ta nilang itong pulayanan, ato gyud nga ipabilin consistent ta mga kaigsunan. Unsay sekreto para mahimot ang consistent? For us to abide and be fruitful, mga kaigsunan, una diha ingon nato, we must commit ourselves to reading and meditating. Dili pwede mga kaigsunan, mga higala, mga kapaglaon.
nga masuod ta sa Ginoo, nga magpadayon atong relasyon, consistent mga kaigsunon, kung wala putay commitments pagbasa sa iyahang pulong. Unya, gawas ka nagbasa ta mga kaigsunon, atong sabton, atong mamalandong ta mga kaigsunan, ato ni siyang himuon in a regular basis, personal, hasta po sa atong pamilya, mga pinalangga ko mga kaigsunan. Unya, ang ikaduha, atong developon ang atong strong prayer life. Dili kay mag-ampo ra ta igsuon kung naay importante na tong pangayoon, kung naay mga emergency, kung naatay problema. May problema tag wala mga kaisulan, atong himuon nga habit ang pag-ampo mga pinalangga aron ta kanunay maandam sa pag-anhi sa atong Ginoo. Atong inon di doon, we must continue abiding in Him. Unya, ato gyung batnan mga kaigsuonan ang bunga sa balaang espiritu. Muni ang ikatulong nga sekreto mga kaigsuonan. Unsa ning fruit of the Spirit? Ingon dinhi Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is what? Ingon di doon mga kaigsuonan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Igsoon higala mga kaigsuonan. Dili pwede nga mag-angkon ta nga Kristohanon. Muingon ta nga muuban ta sa Ginoo, igsuon, kung kini nga mga bunga wala sa atong kinabuhi. Kinahanglan igsoon higala. Makita ta nga mga mahigugmaon. Ingon nga kita naglakaw diha sa espiritu. Kini yung pagkamahigugmaon. Gugma igsoon higala nga dili pilian. Dili ta magpili o kinsa atong higugmaon. Kinahanglan igsoon higala, tanang tao atong higugmaon mga kaigsuonan. Unsa pa, kung maglakaw dito sa Ginoo, unya nagpadayon ta mga kaigsuonan diha sa Ginoo, atong relasyon igsuon ang atong bunga mga pinalangga kung mga kaigsuonan. Gawas nga mahigugmaon, mahimo pud tang unsa? Malipayon. Malipayon nga nag-alagad sa Ginoo mga kaigsuonan. Mga kapaglawom, mapailubon. Maayo ta, unya matinud-anon, gentle, o adunay pagpugong sa tong kaugalingon. Mga pinalangga kung mga kaigsunan, kini gyud nga mga virtues, Christian virtues, ato yung i-develop sa tong kinabuhi. Di pwede mga kaigsunan nga, dili nato ni ma-practice. Ngani ang Juan 15, versikulo 8 naging niya, by this, my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Unsa kuno mga kaigsunan, ang kalipay sa amahan, mahimaya gyud ang ngalan sa amahan mga kaigsunan. Kung ang iyang mga katawhan nga nagapaabot ang Ginoong Hesus, nagapamunga gayud og sila igsuon, walay kalibog. Dili malibog ang mga tao nga nagtan-aw nato igsuon. Di gid ta kaduduhaan nga kita katawhan sa Ginoo kun naa makita kanato kini nga mga bunga. Mga pinalangga kung mga kaigsunan. Ato yung istoryahon, mangutana ta sa Ginoo. Asa ta dapit na pakyas. Atong hangyoon ang Ginoo. Nga, utruhon. Ang uban nato, dugay nas pag-alagad, mga pinalangga kung mga kaigsunan. Ang uban bag-o pa. Pero, na ay 20 katuig, 30 katuig, wala gyapon na usab ang kinabuhi, mga kaigsunan. Ato yung hangyoon ang Ginoo. Nga, ang atong mga kinabuhi, madayag ang pagbago. Nagtambag si Apostol Pablo diha sa Roma 12, versikulo 2. Nag-ingon siya diha, ayaw ka mo pagpahiuyon sa kalibutan, urog sa kalibutan, estilo sa kalibutan. Igsoon higala, usahay nga itong mga batanon, dili mapungan. Nga, aktibo sa simbahan, pero aktibo po sa kalibutan. Igsoon higala, dili na to na mahimo. Nga, dili ta magpasahi kay kita mga pinili nga katawhan. Nagtambag siya, nag-ingon niya, but be transformed. Kinahanglan ta, igsuon, mausab, but transformed. Puta sabot, igsuon is total overhaul. Mabag-o gyud mga kaigsunan, gikan sa itong hunahuna. Ma-renew ang atong hunahuna, mga kaigsunan. Diha sa ma-influensyahan sa balaang espiritu, aron ang atong behaviors, mga kaigsunan. Ang atong mga binuhatan, makita na aduna na'y kabaguhan, mga pinalangga. So, igsuon ni Gala, ini nga tambag ni Apostol Pablo, kung imong bantayan mga kaigsunan, aduna gyud ni dako kaayo nga kahimuan sa atong kinabuhi. Igsuon,
ang balaang espiritu gyud ang adunay dako kayo nato nga paglaom. Ngani nag-ingon di doon. Therefore, if we abide in Him, His Spirit will dwell in us. Imagine, mao ni siya ang saad mga kaigsunan. Unsa kuno? Kung ang balaang espiritu sa Dios mga kaigsunan, sa diha nga nagpabilin ta niya, mupuyo nato igsuon. Unsa kuno? Will bear much fruit in us. Kinsay mamunga higala? Ang balaang espiritu mamunga dinhi nato og makita mga kaigsunan sa kalibutan. Kay sa ato lang kaugalingon, wa tay mahimo. Unsa may mga maayo na tong buhat. Wala mga kaigsunan. Kamaldito hinon igsuon na. Pero sa mga maayong buhat igsuon, iya na nga produkto igsuon sa balaang espiritu nga nipuyo sa tong kinabuhi. Siya igsuon higala, magahatag og bunga. Kung naay balaang espiritu, wa tay mahimo mga kaigsunan. Ang buhat nga maayong normal ra gyud na kayo sa ato mga pinalangga. Unya, atong makita mga kaigsunan nga kita, unya ng mga panahon na igsuon. Pagbalik sa Ginoo, kita ganahan magyuta nga makapuyo na ng langit ng puloy-anan. Uban sa mga balaan, mga kaigsunan, pagbalik pohon sa atong Ginoo. Kining atong mga kalisdanan, mga kaigsunan, di na nato ni madumduman. Malipayo na ta dito igsuon, pagbalik unya sa Ginoo. Pero igsuon higala, ang balikan gyud sa Ginoo, kadto gyud kay naaman siya ganti igsuon. Kanang ganti nga dala sa Ginoo pagbalik niya, ihatag niya kanila, ibase mga kaigsuunan sa atong binuhatan. Mga pinalangga ko mga kaigsuunan ang atong baruganan. Siguro na ay nagka-diferensya. But remember mga kaigsuunan, we are saved by grace through faith. Pero we will be judged according to our deeds. Igsuon, hukman ta sa Ginoo. Base sa atong binuhatan. Kung ang atong kinabuhi, nagapamunga ba? Or wala? Igsuon, ako gyung handom. Nga kitang tanan, ingon nga mga katawhan sa Ginoo. Mamunga gyud. Aron pagtanaw sa Ginoo, o pagtanaw pod sa laing mga tao, dili sila maluya. Kay basid, ma-attract na sila nato tungod sa dagway. Kay daghag dahon, burag mabungahon. Pero di ang tinuod mga kaigsunan pagduol, way bunga. Igsuon, daghan unta, musunod nato. Daghan, musulod sa iglesia. Mga lagad sa Ginoo. Pero sa diha nga natanaw nila nga ang naa sa sulod sa iglesia, ang mga Kristohanon, mga kaigsunan, di na ako malimtan igsoon, ingon si Mahatma Gandhi, usa ka religious and political leader sa India. Ingon niya, dugay na unta ko nga na Kristohanon. Kung ang mga Kristohanon nagkinabuhi pa, ingon nga Kristohanon. Igsoon, daghang mga tao unta nga nakabati sa pulong sa mensahe sa Ginoo. Gusto nang musulod sa Ginoo. Musulod sa atong iglesia. Pero ning atras sila mga kaigsunan og nangawala sa dihang nakita nila nga ang mga nag-unas pag-alagad igsoon wala ga pamunga bunga nga base diha sa bunga sa balaang espiritu. Igsoon higala. Hapit naman gyud ang panahon. Akong handom igsoon, kitang tanan. Magkapuyo na ng langit ng puloy-anan. Uban sa atong tibok pamilya, igsoon, mga kapaglaom. Busa, nining kagabion, akong panghinaot, yang matag usa ka nato, mamalandong gyud. Samtang atong i-take up mga kaigsunan, higala nga atong pagtuon. Bisan asa mo nga dapit karon sa inyohang gitrabahuan, din mo naminaw mga higala, mga kaigsunan. Ako mong hangyon, nga atong iduol ang atong kaugalingon ngadto sa presensya sa Ginoo. Atong hangyoon ang Ginoo, magampo ta. Labing gamahanan, balaan na mo nga Dios ning orasa sa kagabion. Sa makausa Ginoo, salamat sa imo mga pulong nagpahinumdom kanamo. Ngaron kami magkakuyog ni Ginoong Hesus ug magkapuyo na sa walay katapusan inang langit ng puloy-anan. Among biyaan kining kalibutan Ginoo nga puno sa mga kasakitan, mga problema. Among talikdan kini Ginoo. Apan dili kami makahimo niya na. Kung dili nimo kami tabangan. Busa na ning orasa. Ako, naghangyo kanimo Ginoo. Nga ang imong mga anak. Mga nagtanaw dinhi sa amo nga programa Ginoo. Sa YouTube, sa Facebook, Ginoo. Hikapo ang ilang kasing-kasing. Andama ang ilang mga kinabuhi. Aron pagbalik unya ni Ginoo sa Ginoo.
kami Ginoo makapuyo, makakuyog sa imong pagbalik yan ang langit nun nga puloy-anan. Amahan, ikaw sayod ug unsa ang among mga kakulangon sa among kinabuhi. Unsa ang mga babag sa among kinabuhi nganong dili kayo visible, dili kayo makita ang bunga sa among kinabuhi. Nga mao ang pagkamahigugmaon, pagkamapailubon, pagkamalipayon, pagkaayo, mapinugnanon sa kaugalingon. Ginoo, ang among ngalan diha sa iglesia, ang among membership ug unsa ang among iglesia nga igpasakupan, dili garantiya nga kami magkapuyo na ng langit nun nga puloy-anan. Ang garantiya Ginoo mao gyud ang balaang espiritu. Kaya ang balaang espiritu man mao ang magapamo nga din hinamo og aron ang imong mahal nga ngalan mahimaya. Salamat Ginoo sa imong kaluoy namo. Salamat kay imong dawaton. Imong dunggon among pag-ampo, among mga sala imong pasayloon, kay kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus.